Big shout out sa lahat ng nagko-comment sa comment section ko na nagpapa-shout out. Nakalimutan ko kasing kunin yung mga pangalan nyo isa-isa, basta shout out sa ka-pipeline ko rito sa may Scout Rallios. Sa may sa may pharmaceutical ata yun o lab. Di ko rin makita kasi yung pangalan. Doon kasi dumadaan-daan, tapos sabi niya 59 shout out. Kaso nga lang di ko rin natanong pangalan. Basta alam ko na yun, ikaw na yun 59. Tapos sa ka-Gmit ko pala, nakalimutan ko rin kunin yung pangalan mo, Master. Gamit mong pangalan sa social media. Big shout out sa ating lahat. Okay, ito naman yung almusal. Almusal. Binago ko na yung style maganda kasi yung sikat ng araw. Kaya ayon sa mga eksperto, kailangan din natin ng sikat ng araw para ano ba yun? Basta mayroon scientific term o ano ba yun? Medical term. Kailangan mo sikat ng araw para makaprocess yung katawan mo ng ganito na magiging vitamin D. Tama ba yun? Basta ganun yun. Kaya ngayon ito na wala nang carrots kasi sobrang mahal. 280 hanggang 300 yung carrots, tapos saging sana, kaso nga lang 40 days out na lang para ang saging kasi mas mataas yung calories ng saging kaysa carrots, kaso nga lang mas mahal yung carrots kaya tinanggal ko na lang talaga saging at saka carrots. Tapos bukas ang gulay ko, talong. Ang mahal naman din ng talong, 180 ang kilo. Kaya nag-isip-isip na ako, baka maghanap-hanap ako ng mga gulay na mabababa yung calories na mura lang. Kasi kagandahan kasi sa talong kasi sabay ko lang sa pagluto. Pagpaluto na yung isda na pinapaksiw ko, ipatong ko lang doon sa lutuan lang, mabilis lang. Yun naman yung doon, yun yung purpose ko. Ang ibang magulay kasi hindi pwedeng isabay sa paksiw. Sinubukan ko yung okra, sinabay ko sa paksiw, tumitigas. Kumukunat yung hindi pwede. Sitaw, sinubukan ko, di rin, kumukunat din. Kailangan mo talaga sa luto ng hiwalay. Pag hiwalay kasi maglaan ka pa ng mga extra minutes para sa pagluluto pa ng gulay. Kaya ang target ko na ngayon gulay yung pwedeng hindi lutuin at kaya sa mga pipino, carrots, tsaka iba pang mga gulay na kahit pwede mong kainin, hugasan lang. Ano naman pala, gulay o prutas mabilong yung mga ganun. Ano ba yun? Hindi na importante kung sa gulay o sa prutas na bilong yun. Ang importante doon yung mayroon kang fiber tuwing kumakain ka. Malaking bagay din kasi pag may mga high fiber na kain, bukod sa matagal siya matunaw, matagal ka rin magugutom. Saka mayroon pang extra benefits doon ayon sa siyensya. Hindi pa may paayon-ayon pa sa siyensya ang nalalaman. Akala mo nagbabasa talaga sa siyensya. Kumakain na lang, kaang-kaang pa. Yan talaga. Yun na nga, weekend na naman kasi ngayon, kaya pwede na magpakuya-kuya-kuya ang kuyan yung guard. Sayang kasi dito lang naman ako makapagpabilad sa araw ng maayos-ayos. Kapag off duty yun, uuwi sa bahay, malingke, magpunta sa gym. Pagtanghali na rin kasi hindi na raw daw ganun kaganda yung pag magbilad sa araw.
Sa kapag kulang ka sa tulog tapos magbilad ka sa araw, hindi rin ganun ka ano. Hindi rin ganun kaganda yung kondisyon mo, parang tamlay na tamlay ka no. Kaya ganito eh. Nakakain ako ng maayos kahapon, nakatulog. Kaya, maganda magbilad sa araw. Papalit-palit araw lang ng araw. Basta ganun yun. Kaya ako naisip na sabihin. Hindi na pala, yun yun. Nabawasan kasi ng carrots at saging kaya hindi na halos na puno yung gawin ko. Pero yun na nga. Tama din kasi nag-hard cut na talaga ako. Nagbawas pa talaga ng extra calories eh. Kakakaling nakuha natin magandang timing hanggang araw ng sampa. Yun kasi, sa akin kasi hindi ko naman binibilang-bilang lahat ng mga inakain ko eh. Kaya tansya-tansya lang to tawag to, try and error ba? Try and error ba? Tama ba yung term ko? Ayan mo na yung terminologies doon. Ang binibilang-bilang naman, ang kagandahan doon, mas kalkulado mo, alam mo yung pinapasok sa katawan mo. Dito sa itong style ko, hindi ganun ka-accurate. Alam ko pa rin yung ano yung pinapasok sa katawan ko. Pagkain pa rin. Pero nga lang, hindi na ganun ka-accurate. Kasi walang bilang-bilang eh. Paano tayo uusad sa pagkain na puro papusing-pusing naman? Pero mga ibang naisip ko. Palit-ulit na kasi yun naman talaga yung mahirap pagka nasa bodybuilding ka. Palit-ulit na yung mga ginagawa eh. Maliban lang pagka mag-invento ako ng kwento, mag-iba talaga. Pero pagka pag-usapan mo yung pag-usapan ko o ano ba, basta tungkol lang sa bodybuilding, paulit-ulit lang talaga. Pagbubuhat, diet, pattern sa tulog, pattern sa kain. Yun nga yung kahit anong dito gamitin mo, yung old school, modern o science based, huwag tansya basta magiging consistent ka lang, makikita at makikita mo rin talaga yung resulta. May magtatanong naman ng bakit consistent ka eh, araw-araw mong tinitignan yung sarili mo. Pagkagising mo pa nga lang sa umaga, pagkatapos mong di ka pa uminom ng tubig, tinitignan mo na kaagad yung katawan mo eh. Tapos pagkainom mo ng tubig, tinitignan mo pa rin ulit kaagad yung katawan mo. Ano ba yun? Kasi ayun nga rin siya, sabi ko, kahit pa nagbibilang na ng ano, tinitignan pa rin kung paano nag-response yung katawan eh. Nag-a-adjust pa rin depende sa response ng katawan. Ang nasabi ko lang na medyo accurate yung dami nung ano, calorie intake mo o macros, kasi binibilang eh.
Hindi naman, pag hindi porket binibilang yung matik yun, yun na talaga yung magiging resulta. Hindi pa rin. Response pa rin ng katawan. Paano pa rin mag-response yung katawan? Mag-a-adjust pa rin yung coach. Ang kagandahan kasi sa kanila, may pattern na eh. Kumbaga, pag ganito karami yung ibibigay sa'yo, pag hindi nagre-response, magdadagdag ng halos ganito para ganito kadami, ganito, ganyan. Kalkulado na ba? Naka-pattern na. Kaya, mabilis na yung adjustment. Hindi mo na hula-hulaan. Tansya-tansya naman. Hulaan lang talaga. Simula pa ng umpisa, puro hula yung ginagawa mo eh. Yun pa rin naman yung tinitignan mo pa rin yung paano nag-response na yung katawan. Bay, kinukontra din nila yung style ko. Sabi, maling mindset daw, ganyan. Hindi na. Nag-try and error nga ako para ma-discover ko sa sarili ko kung paano talaga gumalaw o mag-response yung katawan ko. Kung gayahin ko yung pattern, hindi ko ma-discover yung paano gumalaw yung katawan. Gumalaw o mag-response yung katawan ko. Kasi nakasunod ako sa pattern eh. Ang ganda kasi yun. Ang masama lang nito kung ibang tao yung parang pinag-eksperimentuhan ko. Kasi pwede talaga hindi maganda yung magiging resulta o ano pa ba? Basta parang mag-error ba o magiging mali. Lalo na pag nagbayad siya tapos kaya makita yung magandang resulta tapos pinag-eksperimentuhan mo lang tapos nag-backfire yung ano mo, experiment mo, isisihin ka talaga noon, masira ka kasi wala backfire yung ginawa mo eh. Pero pagkasarili mo lang naman, yun yung ba maninisis sa'yo? Wala. Basta ganun naman yung paniniwala ko. Ang ano yun, half sa sinusunod kong inaano kong ideas sa bodybuilding, tapos yung kalahati sa general health. Paano ba? Basta ano, di ba ang mga bodybuilders naka-focus lang sa ganito, ganyan. Sa health kasi, di ba eh, hindi naman puro carbs, fats, at saka protein. Kaya nung nakuha ng ibang mga nutrients o minerals na kailangan ng katawan natin para mamuhay tayo na malusog. Ano yun? Well, ang yabang ko doon ganun yun. Basta yun yung naintindihan ko. Kaya sayang na dadamputin ko sana kasi hindi pala to sa paradahan pala to eh. Basta yun na yun. Hindi naman pala talaga makikinig yung mga ayaw sa pagmumukha natin. Hindi naman nila intindihin yung sinasabi natin. Ang titignan lang naman talaga nila yung weakness o ano yung gusto nilang pintasan sa atin. Wala. Kahit anong pintas nyo, hindi na yan tatalab dito. Nagre-react lang ako para may kunting entertainment din. Pero pagka kaya nyo ako pinunan para mapanghinaan ng loob. Pag umpisa ko pa lang, mataba pa lang ako, kinukutya na ako ng kinukutya dito sa social media. Pumayat na ako, nakapag-compete na ako, magko-compete na naman ulit. Nagawa ko na lahat gusto kong gawin. Kayo hanggang pangagawa hanggang keyboard lang din kayo. Wala ba kayong na-improve sarili nyo?
Kaya kung ako sa inyo, halip tumambay kayo sa social media, mamintos mga taong ayaw nyo, mag-ano kayo, maglaan kayo ng oras para i-develop yung sarili nyo. Sabihin nyo naman na mamamatay din. Lahat tayo mamamatay. Pero iba pag namatay na may ganitong abs. Yun ang layo sinasabi. Mamamatay ka na one time, hindi kagaya pag namamatay ka pero ilang taon ka rin nakalubog sa banig. Yun yung masakla. Yan yung masabi. Wala ka na lang naiambag sa pamilya mo, nagiging pabigat ka pa pag ganun nangyari sa'yo. Pero dati, nung hindi pa ako napunta rin sa ganitong mundo, hindi ko rin alam yan. Ang kaligayahan ko dati, pagka naka-off duty, pag may magyayaya ng inom. Dati, pagka hindi ako niyayaya, pag may wala akong di off ako, tapos hindi ako niyayaya na gumala, yung iba, yung mga kamag-anakan ko ng iba, o pinsan ko ng iba yung gumala, para sumama loob mo. Kasi iniwanan ka. Pero ngayon, masama loob ko pag niyayaya ako. Tapos, sumama din loob nila. Kasi tinatanggihan ko na eh. Hindi kagaya nyo yun, pag niyaya, kasi anong oras, basta inom, good time, walang problema. Kahit pa pumasok ng bukasan, wala pang tulog. Goods lang eh. Masaya naman din doon sa pinuntahan eh. Nakakainom, nakakain ng maayos. Ngayon na. Nagtatampo na ngayon nga yung classmates ko noon, mga kabrad ko noon. Mga kabrad doon. Hindi na nag-teach o nag-chat-chat sa akin na ganito ganyan. Kasi ilang beses ko nang pinanggihan. Kahit nga yung mga pinsan ko dun sa ano, hindi na rin nila ako niyayaya ng inom kahit nagiinuman sila mapadaan ako eh. Kasi alam naman nila na bira lang ako inom. Maliban lang pag Pasko. May magkabinyag, birthday, ayun. Maano yun? Ilang beses ka lang ba magpabinyag sa buong buhay mo? Birthday din, taon-taon lang din magbe-birthday. Pasko, taon-taon lang din. Saka, ano ba yan? Yung tinatawag na danghaw sa Bisaya nung dati. Kaya ilang araw ka na hindi nakakainom, karamdam mo, uhaw ka na ang katawan mo naghahanap talaga ng danghaw kasi gamit namin term sa Bisaya eh. Wala na, hindi ko na naramdaman yung danghaw na yan. Tapos pag nakakita rin ako ng inuman, hindi na rin ako nakakaramdam ng ano ba tawag yun? Parang nauhaw na hindi kagaya nun pagka ilang araw o ilang linggo ka nang hindi nakainom, uhaw ka pakiramdam mo. Ito ngayon, pagka mag-inom din ngayon, mabilis na lang din pati malasing. Ilang shot pa lang, lasing na. Kaya yun naman kagandahan pag madalang ka na ng uminom. Kaya hindi ka na talaga kagaya noon na pagdamagan sa inuman. Ngayon mabilis pag nalasing na, makakatulog na. Hindi na sana yung katawan sa ganung magdamagang inom. Ba't ba napunta sa inom yung kwentuhan? Wala na rin kasi akong masabi sa ibang usapan. Masabi mo usapan. Kaya dun nga lang tayo.
Goods na.